Isang mapagpalang araw po sa lahat. God bless po sa lahat. Babasahin ko ngayon yung sa Genesis chapter 4. Ang title dito sa Bible, si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Minatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan si Abel?" Sabi ni Cain, "Hindi ko alam." Tugon niya, "Bakit ako ay tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ni Yahweh, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humingi ng paghihiganti. Sumpain ka't palalayasin sa lupang ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo sa iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito," sabi ni Cain kay Yahweh. "Ngayon, pinalayas mo ako sa lupang ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa mga daigdig. Papatayin ako ng sinumang makikita sa akin." "Hindi," sagot ni Yahweh. "Parusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng patandaan si Cain upang maging babala sa sino mang na ito'y di dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ang lahi ni Cain. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito, at nagkaanak ng isang lalaki. Ang sanggol ay tinawag niyang Enoch. Tayo siya ng isang lungsod at tinawag ding Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad, na ama ni Mehujael. Anak naman ito si Metusael, na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng 2, sina Ada at Sela. Naging anak ni Adan si Jabal, ang pinagmulan ng mga tumitira sa Tolda. Kapatid nito si Jubal, na siya namang pinagmulan ng mga manunugtog ng alpa at flauta. Naging anak naman ni Sela si Tubal-Cain. Sa kanya nagmula ang lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal.
Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae na ngalan naman ay Naama. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, dingginin niyo ang aking sabihin, Ada at Sela, asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan, ako ay sinaktan kaya ako pinatay. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad. Sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Ang lahi ni Seth. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel. At ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth, ang ama ni Enos. Noon, nagsimula ang mga tao ng pagdalangin sa Diyos sa pagtawag sa Kanya ng Yahweh. Praise God po. Tapos na po. Nabasa ko na yung chapter 4 ng Genesis. Purihin po ang Panginoong Diyos. God bless po sa lahat. Bye-bye po.